Si Mr. Cash, hindi lang 25,000 pesos yung maximum niyang pwedeng ipautang, but pwede ng up to 35,000 pesos, up to 60 days ha. So that is why si Mr. Cash, again, ang pag-uusapan natin sa video na to. So if I were you, keep watching. It's me, Ate Red, at syempre, kapag ako'y nagvi-video, utang ang pag-uusapan mga guys. So this video is not sponsored by Mr. Cash or any company. This video is based on my personal experience. So nung last time guys, kakatapos ko na magbayad ng last loan ko which is 6,000 pesos. Not only na tumaas ng 9,500, kung pwede kong iutang sa third, I think fourth loan na-notice ko na pwede ka ng up to 35,000 pesos dito kay Mr. Cash. Napansin ko rin na pwede na palang eventually maging 60 days yung utang kay Mr. Cash. Guys, this does not mean that Mr. Cash is automatically the right one for you. Meron kang mga dapat malaman at yun yung i-discuss natin dito. Before we go to the nitty-gritty things about Mr. Cash, ano ba si Mr. Cash? Mr. Cash is an online lending platform na nada-download sa Google Play Store and then under po siya kay E-Generation Lending Corporation at ito ay rehistrado sa SEC. That is why if you go to the SEC website, andun po. Registered doesn't mean that it is right for you. Kaya please, panoorin at intindihin yung mga sasabihin ko sa video na. Of course, kahit na si Mr. Cash ay nagsasabi na ngayon ay pwede na siyang up to 35,000 pesos, hindi ka doon guys magsisimula. Pag-apply mo kay Mr. Cash, maaari, most likely, like nangyari sa akin, yung maa-approve sa'yo ay nasa 1,500 to start with. Because itong matataas na mga credit limit at yung longer terms ay para po yan sa mga repeat borrowers. Good payer, masyadong advance nagbayad. Bakit reject na? Kapag reject ka kay Mr. Cash, you have to wait for 7 days bago ka makapag-apply ulit. Na ayaw ni Mr. Cash na masyadong ma-early magbayad at kaagad-agad mag-reloan dahil Mr. Cash will think na high risk ka. So my suggestion is that ano man yung schedule of payment mo kay Mr. Cash, sundin mo na lang yan guys. At hintay-hintay ka muna ng a couple of minutes or even 1 day para mag-load ulit. Otherwise, pag na-reject ka, do it again after 7 days. Now, ito si Mr. Cash, kung sakaling sinusunod mo yung mga rules of payment niya, then meron kang manonotice na increase. By the way guys, itong si Mr. Cash, 0% po siya kapag isahan lang yung pagbayad, which means hindi po installment. Ngayon, si Mr. Cash, kapag na mababa pa yung loan amount na pwede niyang ipahiram sa'yo, I think up to 5,000 or 6 or 5,000, pwede ka pa dun sa 0%. And then, one time lang, however, I think maximum of 30 days yan. 0% pero may service fee. Yung service fee niya is at least 9 or 10%, which ikakaltas po yan bago i-release yung loan mo. Yung installment in Mr. Cash ay nangyayari lang kapag mataas na yung offer niya sa'yo. In my case, nung naging 9,500, pwede na ako mag-installment guys. For now, I have two choices like 40 and 45 days. Here ha, hindi mo naman ma-achieve yung 35,000 after a couple of loan cycles lang. Kailangan binibuild kasi yung credit limit mo dito kay Mr. Cash. Ito na yung mga madudugong portion guys, yung kailangan iniintindi bago kayo mag-loan dito kay Mr. Cash. If you want a tutorial kung paano mag-apply kay Mr. Cash because all the application can be done online which includes collecting personal information at yung mga IDs na tinatanggap niya, ayan po. Okay, I guess natitigan nyo na at kung meron kayo, then pwede kayo mag-apply dito kay Mr. Cash. For the full tutorial, punta kayo sa dati kong video. But, just to give you an overview, so magko-collect siya ng personal information mo, pipicturean mo yung ID mo, magsi-selfie ka, meron siyang evaluation. Hindi po siya super instant, like 5 minutes lang. Alam mo na kung approve ka or makakatanggap ka ng pera. Kay Mr. Cash, patience is a virtue. Kasi maaaring umabot ng 3 hours para malaman kung tanggap ka sa system niya. And another 3 hours bago mo matanggap yung pera and make sure walang problema Gcash mo. Yun si Mr. Cash guys. Again, kung gusto mo mapanood yung step-by-step process ng pag-apply, punta ka sa video na to. Because in this video, it's installment loan with Mr. Cash. Okay ba siya? Ano ba yung ikakaltas niya? Ano ba yung terms? Paano ba? Kung hindi ka dadaan dito, hindi ka man makakaabot dun sa pinaka-maximum niyang pwede pautang sa'yo. As an example, ito po si 9,500, which yun yung in-avail ko guys.
Now, kung gusto mong i-avail galing dun sa dashboard, i-click mo yan kung maglo-loan ka. Pupunta ka dun sa part ng application kung saan i-review mo yung lahat ng information na dati mo nang sinabit kay Mr. Cash. Kung sakali mang kailangan mong i-update, i-click mo lang yung edit. Pero kung lahat na yun ay tama, and most especially yung number na associated dun sa e-wallet kung saan nyo tatanggapin yung pera, naku, dapat make sure po na tama bago nyo i-click yung save and continue. Ayan na, may flexibility ka na. Kasi for example, dito sa 9,500 na pinapautang ni Mr. Cash sa akin, pwede kong piliin yung 40 days or 45 days. Siyempre, huwag muna mag-proceed hanggat sa hindi nyo nakikita yung ibang things na ipakikita ko sa inyo. Ayan. Kung 40 days, pay up to 2 installments yan. Kung 45 days, pay up to 3 installments yan. So, every 15 days ka magbabayad. Yung amount, i-confirm mo. Ngayon, guys, pag tumataas na yung limit mo kay Mr. Cash, yung minimum mo rin pwedeng hiramin ay tumataas din. So, dati, na minimum 1,500, pwede mong piliin as low as 1,000. Ngayon, pag naging 9,500 na yung uutangin mo, yung pinaka-minimum mo ay 6,000. Hindi ka na pwedeng bumalik dun sa mabang amount. Kaya ito yung problema ko kay Mr. Cash. What if yung kailangan ko is low amount lang? Ayoko ng 6,000. So, yun. Pero I guess, hindi mo mai-installment kung less than the minimum amount ka, diba? So, between 6,000 and 9,500. Kaya nga guys, oh, nakita nyo sa dulo, mayroon up to 35,000 bago to. Kaya kung hindi nyo pa to nakikita, paki-update lang ng app nyo. I-review mo ulit yung payment method nyo. Again, make sure na tama po yung phone number na andun ha, para walang problema. You do the math guys kung dun ka sa mataas na amount. Siyempre, pag mataas yung amount na uutangin mo, mataas rin yung interest na ibabawat. Mataas yung interest na ipapatong niya sa'yo. Remember that it's 0.25 per day. And also, yung ikakaltas siya, syempre, mataas din. Kasi that's gonna be 13% or 12% of the amount na niloloan mo. Dapat pinag-iisipan kung mag-40 days, 45 days man kayo. Kasi remember, you have the service fee and the interest to consider this. But rest assured, at least, nasi-split mo yung payment. So, in a way, parang mentally, para na rin siyang mababa. Mentally lang. Pero ganun pa rin yun. So guys, pinag-iisipan bago i-click yung confirm and submit at i-check yung I have read and understood blah 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 blah. Hihingi po siya ng permission na ma-access yung camera storage saka yung location mo. At kung gusto mo mag-loan, syempre i-click mo yung agreed dito. Kaya yun, please keep this page open, bear with us, ganon, evaluate. Now, kung repeat borrower ka, pwedeng minutes lang matatanggap mo na yung pera kung approve ka. Unless, yun, ayaw ni Mr. Cash sa'yo for now kasi masyado kang atat. Maghihintay ka ng 7 days bago makapag-loan ulit. Anyways, guys, nagkaroon ako ng konting problema dito kay Mr. Cash. Ayaw ni GCash tanggapin yung perang pinapadala ni Mr. Cash. And it took them 2 days to tell me. Nag-apply na ako ulit. Hindi ko nalaman na may problema pa rin yung aking GCash hanggat hindi ako nag-submit ng feedback sa kanila. So, yung feedback, it's a way for you to reach out to Mr. Cash at kaagad naman silang nagre-reply. At saka ko nalaman kailangan ko palang i-resubmit yung application kasi may problema sila sa GCash. Kaya I had to do it all over again, but this time hindi si GCash yung binigay ko. PayMaya. So, ayun guys, natanggap ko naman pala kaagad yung perang niloloan ko nung pinalitan ko yung aking e-wallet na disbursement method. Magkaiba po yung resubmit saka yung na-reject ka. Yung na-reject, kailangan mo lang maghintay ng 7 days at saka ka mag-apply ulit. Yung resubmit naman is sila mismo magbibigay sa'yo ng instruction because meron silang konting problem sa pag-disburse ng payment. Kung gusto mo mapanood yung step-by-step process sa pag-apply kay Mr. Ang video po ay andyan, may link po dyan. And you can also go to the description box below for the link. Sa inyo po, kung uutang kayo dito kay Mr. Cash, yung importante ay alam nyo yung ginagawa. Kung mayroon ako nakalimutan, put it in the comment section below and I hope to see you on my next vlog. Bye!